kapatid ng Seventh-day Adventist na itatanong po ninyo sa loob po ano po siya, tatanong kayo lahat sa loob ng 30 minutes. Pero sasagot rin po ang panig ng IMS. Okay? Ganun rin po pagkatapos ng 30 minutes, ganun rin po sa kanya, sasagot rin po ang panig ng Seventh-day Adventist. In short, sa inyong tanong po, dalawa lang po ang bawat tao, dalawa lang po. Tapos, ang sasagot silang dalawa po. Okay po ba? Okay. Tayo po ay manalangin. O sige po. Okay, sino ba ang pwedeng ano sa atin? Kasi parang medyo may nabago po. Parang nabago po kasi. Brother Bong, ang ano niya is yung magtatanong, example, ikaw magtatanong, sabihin mo na daw yung dalawang tanong, huwag ka nang mag-follow up. Oo, kasi pag-follow up Hindi. Hindi. Ang napag-usapan po sa akin pong nalaman, ang isang tao, magtatanong siyang isa, then pag natapos sagot, magtatanong na naman po siya ng isa, ba't dalawa lang po yun? Pero ang ngayon po is, i-straight mo na ang tanong. O yun po ba? Ay, hindi. Para mas malinaw. Para mas malinaw po. Kasi, ano po yun? Okay na po. Opo. Okay. Okay po. Sige. Yun nga po, wala namang na ano, okay na po ang lahat. Sige, manalangin po tayo para po sa ating pong banal na espiritu sa paggiya po sa ating mga tanong. Okay? Tayo po ay lumuhod para sa panalangin. Ama naming Diyos, sa kataas-taasan ng langit, kami po lumalapit po sa inyo sa tanghaling ito. Narito po ang inyong pong mga anak, Panginoon, nag-uusap upang mapatunayan at makita ang totoong remnant sa kapanahonang ito. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, bigyan mo kami ng open-minded at magandang puso na sa amin pong individual ay meron pong banal na espiritu na siya pong magpapaintindi sa bawat pag-aaral na ito. Tulungan rin po ninyo ang mga magtatanong upang sila po ay maintindihan nila ang kanilang mga tanong. At ganoon rin po sa mga magsasagot. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Okay, the mic is ready. Bigyan nyo po ng mic doon. Tapos mic rin po dito. Tapos yan po, dyan na lang po sa harapan. Pwede na po yan dyan. Doon na po. Baka may magtatanong. Okay. Ang una pong tatanungin po ay si Brother Bercy. Bali yung tanong kahit kasi yan. Kasi address ako. Address. Basta sa akin. Opo. Pero ang sasagot kayo. Kala ko yung sa... Kahit sino na po. Kahit IMS or ano po. Okay. Ang panahon po sa ating kapatid ang mag-start na. Ready, start now. Wala. Ang tanong po is, cut the time ang tanong. Ang mag-i-start lang po ang pag sumagot po. Yun lang po. Ika-cut ang tanong din na yun po. Opo. Okay. Question number 1. Okay. Mike po. Cut the time. Again, good afternoon to each and every one of us. This is a privilege to ask these questions to our panelists this afternoon.
So may I just introduce myself. I am Brandon Novel from South Central Camarines District, and I was also a former applicant of Brother Bong, and fortunately, hindi ako pinalit makapasok at nakapasok ako dito sa napagandang simbahan. Praise God for that. Okay? So this question should be addressed to our pastor. Sa kanya po. Ako muna yung sasagot. Pero sasagot niya. Sasagot naman. Okay po. Nandito po, brother. Itong question na ito is para sa kanya 30 minutes. Opo, kaya ngayon kung ang sasagot po nun siya. Pero kung ang tanong mo po para sa kanya, pwede pong wag ka na muna po magtanong. Okay. Malinaw po 'yon. Okay, sige po. Siguro gusto natin pong linawin. Okay po, sige Ang po. unang nagtaas, ang unang tumayo si Brother Presi. Okay. Lahat ng pumuna ng tanong po ay si Brother Presi ang unang sagot dapat. Okay po. Bago po Magpapalo up po si Brother Jimmy. Yun. Okay. Para malinaw po na hindi po nagtatanong. Malay natin kasi mamaya, ang lahat lang nagtanong ay SDA. Wala Opo. na nakapagtanong sa inyo. Yes po. Ganun po, brother. Okay, wala kong kayong question sa kanya. Yung 30 minutes. Wala kayong question. Kasi i-try mo lang, sasagutin niya po niyan, tapos magsasagot rin po. Just try. Actually, we have a distinct power representation kasi yung ginagamit ko. Okay. Okay. Brother Libby, at Brad, tulungan mo ako sa kung sino ang naunang magtaas. Kasi baka magsabi ng favoritism. Okay, sige. Dito, brother. Okay, harap. Tama po ba ang narinig ko ng mga aklat o mga mensahe sa mga sulat ni kapatid na Ellen White ay tanging para sa SDA lamang base sa inilahat ni Brother Bressy ng SDA ay may rightful custody ng manuscript, ang SDA ang may authority to use at ang SDA alone has the right to interpret its messages. Maraming salamat po. Pwede ko bang magamit yung sa PowerPoint? Wala tayong pinag-usapan na ikakat. Ano, Brad? Kasi start na yan ang tanong mo. Kaya cut na para ano natin. Paghahanap. Okay. Once na naghanap ka na po, na open na, start na po yung time. Okay, sige. Medyo, dito po, Brad. May mahaba po ba? HDMI. Mamaya daw po. Hindi. Ang napag-usapan po is para clear. Ang magtatanong din sagot is may follow-up. Meron po. Ganun pa rin. Okay, ang question sa atin, siguro patakboy na natin yung time. Okay. Ang question sa atin is Seventh-day Adventist lang ba? Mga kapatid, ito po yung isa sa problema ng napakaraming mga iba't ibang mga sect na lumabas sa Adventist Church na inaangkin na sila yung may tamang interpretation, or as kung titignan po natin dito, actually dala ko po yung mismong libro. Ang sabi dito, some 3 years preceding her death, Ellen White in her last will and testament. Ibig sabihin sa Ellen White mismo ang nag-initiate, made provision for the custody of her manuscript, writings, copyrights, and bookplates
Ibig sabihin po mga kapatid ng manuscript, tagapag-alaga ng integrity ng manuscript, integrity din po ng message, at integrity ng interpretation. That is the reason why we created what we call the White Estate Foundation. Kaya po may White Estate Foundation is to govern and to guard the interpretation and the message of the writings of Ellen White. Ang sabi po dito, the 5 original trustees were General Conference President A.G. Daniels, Review and Herald Editor F.M. Wilcox, Pacific Press Manager C.H. Jones, her son Willie, and Secretary Charles C. Kressler. Therefore, ang Seventh-day Adventist na under sa General Conference ay meron at sa lamang ang karapatan na meron pong tamang interpretation sa paggamit ng writings ni Ellen White. Follow up? Stop na yun. Tapos ikaw. Pangalawang tanong niyo po. Yung sunod na. Follow up. May mic dyan. Nalulungkot po kasi ako po ay comment na yan, brother. hindi. Ang sunod po, wala na po tayong yung other sect, o sabihin natin, yung public, kasi para sa SDA lamang po, ang mga sulat, ang mga libro, ang mga mensahe, ay hindi na po pwedeng ibigay dapat sa public, kasi para sa SDA lamang po. So sige, yung tanong na, sige po, sagutin ko na lang kasi parang gets ko naman yung tanong para sa hindi sayang oras. Actually, hindi naman po pinagbabawal yung reading. Ang pinagbabawal po ay private interpretation. Kaya po mayroong White Estate to correct yung tinatawag na tamang interpretation and to guard the interpretation of the public readers. Yun po ang pinagbabawal na mayroon po tayong private interpretation kasi hindi naman tayo mga custodians. Yun po. Okay, question? Ay! Brother Jimmy. Hindi. Ano mo eh. Yun ang pinag-usapan. Pero pwede rin siyang mag-wave. Opo. Sige, bro. Sa tanong ni brother. Ano siya? Tanong? Sasagot po sa tanong. Pero kasama sa time. Kasama time. Okay, mag-wave muna po siya. Okay? May wave din. Okay, mag-wave po muna siya. Okay, next question. Sige, ang pangalawa na nakita, Brother J.A. Merong mic. Okay, good afternoon. Ang tanong ko po, pwede pala natin i-flash yung nakasulat sa 6400 na binasa ni brother? Okay lang ba yun? Yun yung basehan ko. 6400. 6. Anong sinabi? Ang sinabi doon is yung as trials thicken around us, both separation and unity will be seen in our ranks. Start time na lang. Sige. Okay, stop. Paragraph 3 yun. Ano po 6400. tanong ito? Sige. Base dyan sa 6400, may sinasabi na paglabas, di ba? Ngayon ang tanong ko, ang IMS ba na hindi sumali sa gera, ang lumabas o ang SDA ang lumabas kasi sila ang sumali sa gera? Yan yung unang tanong. Huwag ka nang malis, Brad. Yan ka lang. Para makita nila, wait lang. Yung moderator para mambubugbog yan ka lang. Pwede ko na po bang hawakan yung mic? Sige po, ganito. Hanapin ko lang po yung aking reference, mga kapatid. Dito, asa na ba yun? Wait lang po Okay. Okay. Ang question ay, yung bang mga Adventist na hindi sumama sa gera? Okay? So yun yung isa sa pinakang question. Tandaan po natin mga kapatid, hindi ko lang ma-flash ngayon, pero kung papahintulutan nyo ako, part na lang yan ng presentation ko mamaya. Okay? Para at least mas clear at mas ano po tayo. At
meron tayong kaunting sagot. Yung pagsama po nila ng digmaan, mga kapatid, yan po ay dahil po, o bunga po yan sa tinatawag nating decision po ni L.R. Conradi. Hindi po yan bunga ng General Conference decision. Yan po ay bunga ng desisyon ni L.R. Conradi. Same time, kung titignan po natin, mga kapatid, yung pagsama po nila sa digmaan, tandaan po natin na ini-implement po ang non-combatancy stand. Alam ko po yung stand ninyo about the war, kayo po ay pacifists. Okay? Kayo po ay pacifists. Meron lang po ako ipapakita. Stop time. Eto. Wait lang po, kapatid ah. Wala. Wait lang po. Siguro. Sige na nga. Okay, wag na nga. Sige, mamaya ko na lang siguro sa presentation. Ang binabanggit sa official stand ng Adventist na inilabas po ng 1816 onwards, mga kapatid, 1860s onwards, makikita natin na we decline all participation in, ano yun, kabisado niyo po, all participation in the acts of war and bloodshed. Hindi po binabanggit doon na participation in war. Ang tinatawag po na acts of war at war ay magkaiba. Okay, pag tingnan niyo po yung definition. Kaya po yung ibinibigay po natin na pagkakaalam doon sa government ng United States, ang ino-oppose natin ay yung pagbe-burn ng arms. Hindi po tayo nagbe-burn ng mga barel. Kaya makikita po natin doon sa official stand natin, yung atin pong mga members ng church, kapag sila po, in the name of draftees or mandatory government service, tayo po ay under doon sa medical field. Okay? So tayo ay nasa medical field. Ano ang nangyari sa Germany at saka sa Europe? Ang problema, hindi po sila bansa na katulad ng United States. Sila po ay under dictatorship country. Okay? So since sila ay under sa dictatorship country, meron po silang batas na nagbabawal ng non-combatant. Kahit ikaw ay nasa medical field, kailangan mo pa rin magdala ng baril. So yun po yung inu-oppose ng atin pong mga leaders. Kaya yung pong mga iba, talagang ayaw po nila yan. Yun nga lang, naipit sila sa sitwasyon. Tandaan po natin sa gera, si Hitler po ay mainit ang mata sa mga Sabbath keepers dahil ayaw po niya ng mga Hudyo. Sinasara po ang mga churches natin doon unless na tayo po ay magbigay ng service sa government as combatant. Pero yung pong mga combatant, sila po mga kapatid ay sumama sa gera, pero marami po na mga veterans, pwede ko pong ipakita mamaya, ang hindi po pumatay. Even po si Franz Hazel, ang ginawa po ni Franz Hazel mga kapatid ay gumawa po siya ng baril na gamit ang punong kahoy at kinulayan niya to ng kulay itim. Tinapon po niya yung tunay niyang baril at nilagay po niya at sinuksok niya ang peking baril. So ibig sabihin, hindi po natin pwedeng husgahan yung mga sumama sa digmaan kasi naipit lamang po sila sa kondisyon na ibinigay ni Conradi. Okay, thank you very much. Bigyan na po natin pagkakataon sa IMS. Ituwid ko lang mga kapatid, sa ngayon po sa ating dokumento mga kapatid, mababasa sa Seventh-day Adventist Encyclopedia Commentary Reference Series Volume 10 page 1333. Ito yung pinaka-stand mga kapatid. Pwede nyo pong tingnan dyan. On the German mobilization in August 1914, the SDAs of that country were faced with the necessity of making an immediate decision concerning their duty to God and country when called into the armed forces. After counseling with a few SDA leaders locally available at the time, the President of the East German Union Conference informed the German War Ministry in writing, dated August 4, 1914, that conscripted SDAs would bear arms as combatants and would render service on the Sabbath in defense of their country. Most of the members who were drafted acted accordingly, though many of them requested and were given assignments in non-combatants, service in the medical corps or Red Cross units.
Many declared themselves conscientious objectors and in some cases suffered severe treatment for having done so. Ito mga kapatid, grabe, nakiusap ang mga members nila na kung pwede, mag-non-combatant ka na. Anong desisyon ng kanilang mga leaders? Kumbatan talaga. Kaya napakalinaw dito sa mababasa mga kapatid. Ulitin ko, SDA Encyclopedia Commentary Reference Series Volume 10 page 1332. Ito yung pinaka-stand ng Seventh-day Adventist at that time. Okay, follow up, question? Okay, ito yung follow-up. So, base po dito sa 60-400, sinasabi nga na sila na hindi na founded dun sa solid rock, sila yung mag-yield sa temptation and they will go out from us. And they will bear arms. Ngayon, ang tanong ko, okay, makinig ka muna. Ang tanong ko, ano ang masasabi nyo doon? Kayo ba yung, kami ba yung umalis doon or lumabas rather? Or kayo? Kami ba yung umalis na naging non-combatant or pacifist or kayo? Base dyan sa talata na yan. We are non-combatant. Ang tanong, sino yung nag-decide na maging combatant yung Adventist? Ito po mga kapatid, para at least sundan natin yung binanggit na nakasulat. Okay. As it often happened in times of severe intolerance and persecution, the church had largely adjusted to the existing political system in order to survive. Often courageous dissident Adventist members became strangers in their own congregation as they were accused of presumption of even rebellion. Tanong, sino po ito? Ito na, context. In 1914, when World War I started, Adventist church leaders in Europe gave in to political pressure and allowed members to perform military duties or kadugtong po or to fight even on the Sabbath. There on August 4, 1914, the President of East German Union, kita niyo po, hindi po sa US yan, after counseling with several associates, informed the German War Ministry in writing that conscripted Seventh-day Adventists would bear arms. Ito po yung binasa niya Pero sinong leader yon? East German Union, sabi dito, and would render service in the Sabbath in defense of their country. Although this was directly contrary to the position taken by Adventist founding fathers 50 years earlier. Iba! Many German church members complied with their leaders' announced policy. Ito pa. The next March 1915, several of the division leaders, including L.R. Conradi, signed an additional letter which affirmed their agreement with this position. While this later statement was sent in the name of the European Division, it did not have support of every member of the division committee. Some of these members were strongly opposed to what they considered to be an improper position. Through historical archives all over the West Coast, I learned that the Adventist General Conference never did endorse the wrong position during the First World War. This wrong position, yung sinabi nyo kanina, urged by L.R. Conradi, was that our young men should go into the army and bear arms because L.R. Conradi's influence, it was upheld during World War by the German Adventist leadership. He even disfellowship faithful Adventist young men who refused to be inducted and bear arms. However, many of our leaders in Europe opposed this wrong position. This included Elder Raff, President of the Scandinavian Union, Elder Campbell, President of the British Union, and Elder Tietze, President of the Latin Union. The disfellowship primarily took place in Germany, hindi po sa US, and Eastern European countries because of Conradi's executive decisions. Conradi was the President of the European Division at that time and a dictator. Tanong, bakit yan na-disfellowship? Kasi kasama na-disfellowship sila according po sa news sa Germany because of unchristian conduct. Ano yung unchristian conduct? Kasi po, nag-uwelga po sila, meron pong ginagawang Ito po, sabi dito, became vocal, very vocal against church leadership. The protests were so strong that conference leadership had to be called to quell the discontent which had been generated. Meetings of the church had been disrupted by these protests.
They not even be completed with song and prayer. May worship, nagpo-protesta sila. Mamaya, sasabihin ko pa yung ibang mga reason kung bakit pa sila na disfellowship. Pero yan po, tinatawag po namin na walang proper process. Ang desisyon yan ay nanggaling kay L.R. Conradi at hindi po sa desisyon ng General Conference. Okay, sagot. I have to correct the answer, mga kapatid, ayon sa aking binasa kanina. Sa ngayon sa aking binasa kanina, malinaw na decided sila talaga ang kanilang stand during that time is kumbatan talaga, mga kapatid. Ayon sa mababasa. Siyempre doon sila naman talaga, alangan naman ang ibang mga country mag-desisyon silang ganun. Di ba nakarating ang gera doon? Pero doon talaga mismo sa lugar na nandoon ang gera sa World War I, ang kanilang posisyon talaga, 70 Adventists is kumbatan. Malinaw talaga. Huwag nating ilihis, mga kapatid. At saka yung sa Brown exposes Ballinger, page 30 and 31, at the beginning of the war, our denomination has been divided into two parts. Ang sabi dito, 98% took their Bible stand that it was their consensus duty to defend their fatherland with weapons of warfare, even on Sabbath. Napakalinaw, ha? Tapos ang kadugtong, however, 2% did not submit to this united resolution and had to be disfellowship due to their unchristian conduct. Nakakalungkot, mga kapatid, ang kanilang pagiging tapat sa katotohanan na hindi hahawak sa baril, lalo higit sa Sabado, inakusahan silang unchristian conduct, hindi yung nang gulo sila. Walang mababasang ganun ng gulo sila. Ang malinaw na sinabi sa inyong aklat ay nag-bear arms sila, nag-oppose sila to bear arms on Saturday. Yun ang sabi sa inyong aklat. Kaya wag natin ilihis, mga kapatid, malinaw ang binasa talaga. Malinaw. Salamat. Okay, thank you very much. Next question, pero ang sa akin lang po, kung pwede yung kanina nilang topic, yan is war pa man. Okay, next question. Dito, sa Seventh-day Adventist, meron po ba? Wala na tanong. Sa Seventh-day Adventist, meron po ba? Okay, wala sa Seventh-day Adventist. Okay, Brother Nestor. Okay, salamat sa pagkatawag, Brother Moderator. Okay, gusto ko lang pong i-follow up yung tinanong ni Brother Brother GR. Okay, yung tungkol po sa pagsali po sa gira, doon sa mga binasa po ng mga dokumento, mga kapatid. Kung noon, parang umiiwas sila na hindi talaga sila, parang na-pressured lang sila, kaya napilitan silang sumali sa gira. Pwede po ba sa characteristics ng remnant na i-compromise natin ang present truth because na-compromise tayo, matakot tayo mamatay, matakot tayo mag-persecute, kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, papayag po ba ang Diyos na ang remnant people of God isa-sacrifice ang principles of God like the Ten Commandments, huwag kang papatay, huwag kang papatay, no? Pagsali sa gira, huwag kang magnanakaw, kasalian. Kalooban ba ng Panginoon na i-compromise natin yung truth, ang law of God, for the sake lang na maiwasan natin yung persecution? Yun po ba ang gusto ng Panginoon? Brother, ano? Okay, magandang tanong, Tiyuhin. Sige, sagutin natin yan. Sorry, medyo malakas lang yung boses ko. Hindi, okay lang po. At least magkamukha daw tayo. Sige, ganito mga kapatid. Actually, I have a resolution na nagkaroon ng pag-uusap between Adventists at saka yung mga reform group movement during that time. Para at least meron akong respect sa kanila. Ganito, tignan ho ninyo. Ito po ay protocol na nangyari po ng pag-uusap between A.G. Daniels at ito po yung protocol between po sa part, nasulat na protocol na pag-uusap between A.G. Daniels at saka sa part nila. Pinaliwanag po ni A.G. Daniels noong 1920. Ang sabi diyan sa baba, ay, wala pala. Excited. Ay, nasa na? Ito po. Okay. Wait lang po babalik ko lang po. Tignan po natin mga kapatid para at least maliwanag at tuloy-tuloy. Ito. Okay. Tignan po ninyo sa baba. Ito po ay protocol. Ito po talaga ay naisulat.
Ang sabi kasi, ang Adventist daw ay hindi non-combatant. No, noong time na yon. Tignan po ninyo, nung nakipag-usap si A.J. Daniels from USA, pumunta po siya sa Europe at pinaliwanag at explain kung anong official stand ng church. Sabi dito, it was a question of taking a position upon which all could be united, and that was the following, that we, as a denomination, accept the principles of non-combatants. Non-combatancy was our watchword. This was our position as a denomination. We went back to the Civil War in order to confirm this position. Thus our brethren took up this position after long study and discussion. Ngayon, makikita natin tayo ay non-combatant. Ang tanong, bakit ganon? Papayag ba tayo mga Adventist as alit tayo sa gera? Ganito, ganyan. Okay. Puntahan po natin mga kapatid. Bibilisan ko lang po. No? Ang efforts, kung titignan po natin, naipit yung mga kapatiran kung ano po ang kanilang gagawin. Pinagsasara po ang church ng Adventist sa lugar po ng Germany. At pagkatapos po, sila po ay tinatanong kung ano ang stand na meron dapat gawin sila. Ang ginawa ni L.R. Compradi ay nag-stand po ng combatancy. At ito po ay contrary to the position taken by the Adventist founding fathers. At ang sabi dito, many German church members complied with their leaders' announced policy. Pero, tandaan natin, ito pong mga sumama sa digmaan according po sa kasaysayan, meron po ako dito, historical, ano po ito, Adventist and Military Service, Biblical, Historical, and Ethical Perspective. Sabi po dito, the Seventh-day Adventists who complied with the European leaders in combatant position, dahil kay Conradi, served both in combat as well in medical units. Most veterans confessed that they tried not to use their arms to kill. Meron silang dalang baril pero dahil naipit sila, hindi naman po sila lahat pumatay. One of the courageous example was Franz Hazel, who eventually carried a wooden gun after being drafted as a soldier in the German army. Ano pa po? Tignan po ninyo mga kapatid. Pati si Franz Hazel, sabi niya, once he arrived in the battalion, Franz managed to exchange the portions of the pork which Adventists do not consume for milk and butter. Kakain sana ng pork kaso hindi niya kinuha yung pork. So hindi lahat ng nandun sa combatant position ay masasabi nating pwedeng i-condemn. And at the same time, sabi po hindi daw yun yung position ng ating church. Panoorin po ninyo yung Hacksaw Ridge. Si Desmond Doss. Makikita po ninyo si Desmond Doss, wala po siyang baril. Siya po ay nag-serve sa loob po ng atin pong medical field. Ang tawag po dyan ay non-combatant position. Okay, salamat, brother. Ay, Okay, salamat po. Napakinggan natin mga kapatid. Pero uulitin ko lang ang sinabi ko kanina. Hindi mababago. Narinig natin ang sagot mga kapatid, pero ulitin ko lang sinabi ko kanina. Ayon sa aklat ninyo, di na talaga yun mababago. Mahirap man, nagiging dalawa na tuloy. Meron doon, tapos dito, kumbatan talaga. Doonan kung ang hirap naman po yun mga kapatid. At saka, yung ginawa nila na, halimbawa kunwari, gawa silang baril na kahoy. Kung pag-aralan natin ang testimony, malaking ano yun. Kasali parang nagsinungaling ka. Makalang kasinungalingan yun. Wala kayo talagang kasinungalingan. Linawin ko lang talaga. At saka napakalinaw ng mababasa talaga kapatid. Talagang sino paniwalaan ko dito, nabasa ko ito sa aklat ninyo. Kumbatan talaga ang kanilang stand during that time. At siyempre hindi man makarating doon sa ibang bansa na magdesisyon silang gano'n kasi doon man lang sa kanila ang World War I. Siyempre sila lang din mga kapatid ang susulat ng gano'n. Malinaw ang sinabi mga kapatid, hindi na talaga ito mababago kasi magiging dalawa ang stand ninyo niyan kasi malinaw dito. Mahirap yun. Hindi ko tatanggipin talaga yun kasi napakalinaw dito sa inyong aklat. Salamat po. Kumbatan talaga. Okay, meron na lang po tayong oras na 13 minutes. May 4 lang na question. Okay, bilisan po natin. follow up ko lang po yung tanong ko sa... May 4 pa lang na question. Hindi nasagot yung tanong ko. Na-pressured sila dahil sa Kaya nga, premise mo na, bago ako magtatanong. Karapatan ko yun, kasi hindi nasagot yung tanong ko. Ay, di po. Comment na yun. Okay, kaya nga. Teka lang po, wait lang. Moderator po ako. Hindi po kayo pwedeng magsabi ng hindi nasagot. Comment na po yun. Okay, salamat. Bawal Ayun din sa po kayo nakakasapa. magbigay ng concept na sarili nyo. Kung ano lang po yung narinig natin, yun lang, tapos diretso tanong na po. Okay, ulitin ko po yung tanong ko.
Dahil ba darating ang panahon, daraan naman talaga tayong lahat ng persecution. Pag napipressure tayo, ang kalooban ba ng Panginoon, pwede natin isakripisyo for the sake na maiwasan natin ang imprisonment, papatayin tayo, ilagay tayo sa Bartolina, pag hindi tayo sumali sa gira. Pwede kalooban ba ng Diyos na kanyang mga anak, gaya ni Shadrach, Meshach, at Abednego, na bahala na itapon sila doon sa horno ng apoy dahil ayaw nilang labagin ang utos ng Diyos. Ang tanong ko, yung ginawa sa Europe na sinabi po ng ating presentor, na pressured lang sila, napilitan sila, pero hindi nila kagustuhan, nag-submit sila sa gusto ni Conraday. Kalooban ba ng Panginoon na gawin yun ng kanyang mga anak na bahala na i-compromise ang utusan ng ating Panginoong Diyos? Sige po. Okay. Ganito mga kapatid, tatandaan po natin, wala po tayo sa kanilang sitwasyon. Unang-una, wala po tayo sa kanyang sitwasyon. Pangalawa, makikita natin na since na-pressure sila, actually po, okay lang pong hanapin ko saglit. Okay. Oo. Cut lang po, hanapin ko lang po saglit. Okay, tatandaan nga po natin, uulitin natin mga kapatid, ito po ay isolated cases. Pag sinabi nating isolated cases, ang official stand ng church ng kumbatan. Pagdating po sa Germany, sa Europe, mga kapatid, ang pinag-uusapan, World War I. The first thing that they will cut is communication, most especially in a dictatorship country. So therefore, for those writer inside that country, pag sinabing official officers ng SDA Church, they believe na yung pang mga official na ito, general conference agad, which is actually no. Kasi cut na nga po yung communication. Ito po, tignan po natin mga kapatid. Sila lang po yung nag-fall short doon kasi under po sila ng dictatorship country. Tignan po ninyo, sa British Adventist, sila po ay na-awardan ng non-combatant corps. Sila po yung nag-serve sa medical corps at nag-take over ng other alternative duties. Sa France, ganun din po. Sila po ay nagkaroon po ng non-combatancy stance, tapos sila po ay may excuse sa araw ng Sabat. Sa Australia, ganun din po ang nangyari. Pagdating sa South Africa, meron din po silang non-combatant stance. Sa Canada, ganun din po. Kasi yan po yung official stand ng church. Ang problem po sa Germany, tandaan natin, one cannot really advocate a position of non-combatancy when no position of non-combatancy exists in the army. In both dictatorial regimes, the position of non-combatancy was considered a capital crime. In most cases, was directly punished with death in the context of a total war. Any refusal to work or to follow orders was interpreted as submersion of war efforts and exemption were not up for negotiations. Hindi natin pwedeng sabihin pag nandun tayo, hindi tayo mag-oo. Mga kapatid, imaginein po ninyo, sasabihin sa'yo, papatayin ko yung nanay mo, papatayin ko asawa, papatayin ko anak mo, sasama ka sa gera, hindi. Hindi mo masasabi ngayon. Ano sasabihin mo? Mga kapatid, ang sinasabi ko, be considerate. Okay? Sumama sila sa gera, pero despite na sumama sila sa gera, majority of the testimonies of veterans na pumunta sa gera, hindi sila pumatay. Actually, tignan niyo lang po sa kasaysayan yung ginawa po ni Franz Hazel in order for you to prove na ang ginawa nila, talagang gumawa siya ng baril na gamit sa kahoy for the sake lang may maipakita na mukhang baril. Kasi ito ay against sa konsensya niya. Ito pa. Sabi dito, while it was still possible to serve an armed soldier in the medical corps, Adventist men had no legal rights to refuse to bear weapons. Ibig sabihin po, kahit nandun sila sa gera, tapos nasa medical field sila, kailangan po nilang magdala ng baril. So hindi po natin sila pwedeng basahin po ninyo mga kapatid ang mga kasaysayan at world history in order for you to understand the context. Hindi natin sila pwedeng pagtawanan. Kasi pag pinagtatawanan natin sila, para bang ginajudge na natin sila sa kung ano ang na-experience nila. Tandaan nyo po, wala tayo sa kanilang shoes. Okay, salamat Magsasalita din ako mga kapatid. Siguro baka kulang pa yung binasa ko kanina. Dagdagan ko pa mga kapatid. Pero uulitin ko na ang kanang stand talaga, kumbatan sila. Di na talaga yung mababago mga kapatid, ayon sa mababasa.
Ito ngayon, ang nagsalita talaga, si A.G. Daniels, ang President ng General Conference. Saan mababasa? So, Zion Watchtower, March 20, 1916. Sabi niya, we have taken the position that each one should act according to his own conscience in this matter. Tapos, ang sabi niya, the Conference Committee of the German Union takes the stand that in regard to the bearing of arms or to military duties, it is a civil demand to which the established governments of God are entitled according to 1 Peter 2 verse 13 and 14. This stand was also taken by the General Conference Committee in November 1915. At ang kasunod na sinabi, mga kapatid, anong reply? In the reply given by the General Conference, those who stood faithful could see clearly that a completely foreign concept, a brand new teaching of liberty of conscience has been introduced. After having received instruction from the highest authority, sino yon nag-instruction sa kanila? Si A.G. Daniels. Anong sabi nila sa Europe? We in Europe were permitted to decide this matter. Military service, mga kapatid. Zion Watchtower number 18. Yan ang pahina, mga kapatid. Kaya malinaw doon. Di man yan amin aklat. Di man yan amin aklat, mga kapatid. Malinaw talaga na sinabi talaga doon. Kaya kahit ano pa man ang sabihin natin at saka pangalawa yung sinabi ko kanina. Nakakalungkot isipin yan, mga kapatid, kung magawa-gawa tayo halimbawa ng kahoy, nagpunta tayo doon sa gira, hindi man pala tayo papatay. Para talagang niloko natin ang ating sarili. Mahirap yun, mga kapatid. Walang ganun sa Panginoon talaga. Straight talaga ang Panginoon. Katotohanan. No bearing of arms. Pero sila nagsabi talaga, we will bear arms even on Saturday. Hindi yun mababali, mga kapatid. Ang sabi sa baba, anong sabi? United Resolution of the leaders. At saka ang sabi, doon lang yung sa Europe at saka sa Germany. Siyempre, doon man lang ang World War I. Di man nakarating sa Pilipinas. Siyempre, kung nakarating din yun dito, ganun din ang ipapatupad nila. Pwedeng magdala ng baril kahit sa araw pa ng Sabat. Dahil ang sabi doon, United Resolution po yun. Nakarating sa Pilipinas, World War II man. Alangan sisihin natin tayo. Sisihin natin ang Pilipinas. Alinaw talaga yun, mga kapatid. Hindi yan mababalik kasi aklat niyo yan. Di ko yan ginawa. Aklat niyo yan. Hindi po yan sa IMS. Yun ang mismong nagpatunay. Malinaw, mga kapatid. Huwag nating ilihis. Okay, ang next na question, then kay Brother Tonton, then kay Brother Francis. 7 minutes. Okay, bilisan, Brad. Okay, ang tanong ko lang, mga kapatid, is about doon sa topic. Yung topic natin is about remnant. Nabanggit yung tinatawag na Laodicea. Right? Nabanggit din yung tinatawag na lukewarm. Diba? How determine? Ito yung sinasabi ko. Paano mo ipaliliwanag at paano mo i-review na ang iglesia ay Laodicea? Ang gusto kong managot, silang dalawa. Paano nila sasagutin at paano ipakikita nila na ang iglesia ay nasa Laodicea na po. 7 po. Okay. Pwede, bilis-bilisan para, maganda. Para maparami. Okay. Pwede pong paalala lang. Sige. Stop na po muna. Patuntunan sa speaker. Gusto ko lang pong banggitin yung isa rito. Iwasan ang paulit-ulit na argumento. Wala naman po ako sinasabi kung sino, pero paalala lang. Okay. Objection din, mga moderators. Pwede bang na lang ang mga comment ng audience? Okay, sige. Okay, paano mapapatunayan na tayo ay Laodicean? Actually, mga kapatid, sinabi naman talaga ni Ellen White yan. The message to Laodiceans is applicable to SDAs who have had great light and have not walked in the light. It is those who have made great profession but have not kept in step with their leader. That will be spewed out of his mouth unless they repent. Merong condition, hindi po unless they go outside. Ang sabi, unless they repent, there's still an organization. Ang sabi dito, tignan ho ninyo, Jesus is coming in to give the individual members of the church, yung pong Laodicean, to the members of the church, the richest blessings if they will open the door for Him. He does not once call them Babylon.
hindi po niya sinasabi na tayo ay Babylonia. Kapag tayo ay ma-experience ng Laodicea, hindi sinasabi na tayo ay Babylonia na. Pag sinabing Babylonia, part po yung pagiging apostasy. Ang apostasy po ay constitution or constitute yan na tayo ay Babylon. Kaya pag sinabi mong constitute na, ibig sabihin po mga kapatid, pag sinabing apostasy, parehas din po yan. Ano? He does not once call them Babylon, nor ask them to come out. Hindi rin po pala sinasabi dito na kailangan lumabas kapag may message ng Laodicea. Sabi dito, the counsel of the true witness does not represent those who are lukewarm as in hopeless case. Ang message ng Laodicea is not a hopeless case. There is yet a chance to remedy their state at hindi po yun yung paglabas. And the Laodicean messages is full of encouragement. Ibig sabihin po, napakaganda ng mensahe ng Laodicea kasi sabi pa dito, they may yet wash their robes of character and make them white in the blood of the Lamb. So contextually mga kapatid, ang message ng Laodicea, hindi tayo pinalalabas. Panawagan ito na magkaroon ng reformation inside, not outside. Gusto ko lang sabihin mga kapatid, no, nabanggit naman niya kung ano yung karakteristik sa isang iglesia na matatawag na Laodicea. I-correct ko lang yung sa dulo na ang sinabing reformation, hindi talaga lalabas sa loob lang. Kasi kanina binasa ko na po talaga yan mga kapatid na lalabas talaga, ang mag-reform talaga lalabas. Kagaya sa nangyari sa Judah, sa Jerusalem, na ang mga remnant talaga lumabas talaga. Kung mag-reform, lalabas talaga. Yan lang po mga kapatid kasi na-define naman po niya ano yung karakteristik ng pagiging Laodicea. Yan po mga kapatid. Salamat. 4 minutes. 4 minutes. Okay, 4 minutes. Wala na po bang pangalawa? For respect po sa iyo. Ibigay kay Brad Bong? Ang one mo daw, ibigay daw sa iyo. Ang pangalawa niyang tanong. Okay na? Okay. Next, Brother Ton. Okay. I-respeto natin kay bawat isa, may dalawang man po. Okay. Yung tanong kasi is talagang specifically the characters of Laodiceans. So, something like kung ano ang meron ngayon at anong meron noon. Napansin nyo? Pag sinasabi nyo from faithful to unfaithful. So makita nyo, what is done doon sa faithful part? What is done in unfaithful part? So pag pinagsama mo kasi magiging lukewarm. So what is the characters of a Laodicean character? Yun yung gusto kong makita. Yun pa sinasabi ko, okay, a Laodicean na to, what is the Laodicean is? Di ba? Yun yung tanong eh. Ang tanong ko, yun lang gusto kong sagutin. What is the Laodicean is? Ano ang karakter ng Laodicean? Di ba? Yun lang. Okay, para ano po? Parehas naman yung sagot namin sa katangian ng Laodicea. Nasagot na po namin yung tanong patungkol sa karakter ng Laodicea. So sinabi po namin na yung karakter ng Laodicea talagang lukewarm, defective, problema talaga. Yun lang po, parehas po kami nag-agree doon. Okay. Sa akin kasi, okay. Mike. Ang sabi mo nga sa kanila, specifically, di ba? What is the characters of Laodicea? Di ba? Sinabi ko nga, halimbawa, kagaya nung sinabi niya about doon sa pagtatapat bilang mananampalataya, ang pinapakita dito na lumabas mula sa Israel, mula sa Judah, is yung Sabbath keeping. Tama po? Sabbath keeping. Di ba? So the question is, yung sinabi nga doon kanina, Excuse na me yung po. Sabbath keeping, Excuse me po kapatid. Ang alituntunin po natin Ano lang ay po? tatanggapin kung ano Ano po yung lang sagot. So, dahil sumagot na po sila, okay na po yun. hindi ko kasi nakuha yung karakter eh. Karakter kasi yung tinatanong Apo, ko po. kapatid, ang ano natin kanina, kung ano po yung sagot, ay tatanggapin natin. Salamat po. Sige po, may Okay. time pa po ba? Hindi pa man nasagot. Okay. Ang nakita ko po, wala na po. Okay, kay Brother Tonton. 4 minutes. So, malinaw po na sinabi kanina na ang stand po talaga ng SDA is non-combatant noong time ng World War I. Diba, ang stand ninyo is oppose ang mga leaders na sumali sa gera ng World War I. Bakit ngayon may mga pulis na
may mga sundalo na sumasali sa gera at hindi na wooden gun yung hinahawakan nila. Totoong baril na po, makikita naman po natin. So ano po talaga ang totoo? Oppose po ba talaga kayo or sang-ayon na sa Pilipinas, hindi naman po tayo dictatorship country. Tayo po ay democratic country. Okay, ganito. Kung ang pag-uusapan ay democracy, therefore, po pwedeng hindi, po pwedeng pwede din. So pag sinabing democracy, okay? So ngayon, may hanapin po lang ako, saglit lang po. Meron akong babasahin. Ito yung napagkasunduan nung nakaraan, okay? Ito po yung 1920s, okay? Ay, wala naman nakakabit. Okay, ito po yung... Ito na ba? Ito po yung 1920s na pag-uusap. Ang stand po ng church, ganito mga kapatid, ang stand ng church, tayo po ay pwedeng sumama in a name of the draft o kaya naman mandatory service sa medical field, tama? Okay. Para at least meron tayong nandyan. Hanapin ko lang ulit, brother, mali yung ano. Okay, mali yung na-flash. So, ang stand natin, inulit po yan noong 1920s. Tayo po ay non-combatant. Pag sinabi pong non-combatant, mga kapatid, tayo po ay hindi tayo humahawak ng armas, pwede po tayo sa medical field. Ngayon ang tanong, bakit tayo ngayon ay mayroong paghahawak na ng baril, may mga pulis na Adventist? Mga kapatid, do tayo ay mayroong policy, hindi doctrine iba yung policy at doctrine. When we say we have a policy of non-combatant, mga kapatid, tayo po ay nagbibigay pa rin ng chance sa tinatawag na liberty of conscience. Bakit? Tignan po ninyo sa baba. Sabi nito, what now was our position towards our brethren with their various attitudes? We have stated that we do not want to be conscience for other people. Bakit? Kasi nung time na yon, na-discover ng church na hindi po lahat ng atin pong bansa, mga kapatid, ay pare-parehas ng stand katulad ng US. Meron pong iba't ibang bansa, no, na meron po silang polisiya na kailangan talaga po nila na pumasok bilang army. Ito pa. We must allow every citizen to take his position toward the government according to his own conscience. Not one of these people has been disfellowship from our denomination. Not one of them has been treated as if we were not a Christian. So ang tanong, ito bang konsensya ay labag sa atin pong polisiya? Sa writings ni Ellen White, mga kapatid, malinaw ito Sabi dito, in matters of conscience, the soul must be left untrammeled. No one is controlled another's mind to judge for another or to prescribe his duty. God gives to every soul freedom to think and to follow his own convictions when it comes to policy, hindi doktrina. Every one of us shall give account of himself to God. No one has right to merge his own individuality in that of another in all matters where principle is involved. Sabi pa dito, as a people of our faith and practice need to be energized by the Holy Spirit. No ruling power that would compel man to obey the dictates of the finite mind should be exercised. Tapos ito pa, bibilisan ko na lang po. When men in any line of God's work seek to bring the minds and talent of the Lord's human agents under His control, He has assumed a jurisdiction over their fellow men, that they cannot maintain without injustice and iniquity. Ano po ang sabi dyan, mga kapatid? Ang sabi po dyan, ihiramin ko po ulit yung sinabi po ni former President. Ang tawag po dyan, guilt is personal. Ibig sabihin, we will be judged according to that conscience, mga kapatid. Tandaan po natin. Ngayon, ang church po natin, actually, paki-stop time, meron lang po ipapakita. May time pa po, wait lang po May ipupunta ko lang po dito sa isang presentation ko ulit. Tignan po natin ito, mga kapatid. Ayan, ito po. Meron pong isang army sa atin. Baka sabihin po kasi pag sinabing conscience, automatic, para bang pag sinabing konsensya, para bang pwede nang humawak ng baril. Actually, pag conscience, mga kapatid, yan din po ay nagpo-protect dun sa mga ayaw humawak ng baril. Meron pong marine na na-convert into Adventist.
siya po ay nagkaroon ng idea kung ano po yung non-combatant stand ng Adventist. So yan po mga kapatid ay naganap ng 2003. Nung nalaman niya yung official stand ng Adventist, hindi na po siya humawak ng baril. Ang nangyari po mga kapatid, pinababa po yung kanyang ranggo. Ngayon, ano pong ibig sabihin yan mga kapatid? Ibig sabihin, in effect pa rin yung non-combatant position. Ang goal po, ang church ng Adventist ay meron po tayong tinatawag na mga pastor na in charge sa mga marine, sa mga sundalo, para ipaalala po sa kanila that we are non-combatant. Pinapaalala, hindi po yan tayo yung biglang istriktong-istrikto. Hindi naman po yan doktrina, ang tawag po dyan, policy, mga kapatid. Okay, wala na pong time. Okay, ang panahon po ay tanong na po para kay Brother Jimmy. Okay? Ha? Pagbigyan natin ng time na may ano pa siya, unting sagot. Pero wala nang time. Papayag po ba kayo? Nasagot niya po, naubos siyang time, ang napag-usapan po, silang dalawang sasagot. Oo. Kung ano na lang po yung nakasulat, yun na. Okay. Ano po? Okay na? Brother Jimmy? Magsasagot ka? Ha? Okay. Okay, ganito na lang daw po ang suggestion ng atin pong listener. Kung sa oras niya, mag-start ang time, sasagot siya doon sa last na question. Okay. Ang sagot niya ngayon, Brad, tatayman mo. Okay, isasagot doon sa ano. Okay? Ako, wala naman po ibabawas sasabi naman kasi hindi po nakasulat dito. Pwede niyo pong gawin yun. Okay Pwede po. sumagot. Okay. Ibig ko sabihin, Tatayman pag mo. may nagtanong na po, isama na sa time. Tatayman po. Kasi wala namang ganun nakasulat dito. Sige na po. Ako. Oo, opo. Okay. Opo. 30 minutes na dito ngayon sa kanya. Lilipat na po kasi sa kanya, siya na po yung tatanungin ng another 30 minutes. Sasagot rin po siya. Pero, Naubos na po kasi. naubos na po yung time. Kaya ngayon po, para sa kanya yun. Gusto nilang kunin, kaya binibigay po, hindi naman nakasulat eh. Sige po, start the time para sa kanya. Ganito na lang, Mr. Moderator. Pagbibigyan na lang po namin, nasagutin niya kahit wala ng time. Okay. Very good. Sige. Sige. Hindi gagamitin. Walang time po. Sagutin ni Brother Jimmy ang tanong ni Brother Tonton kanina. Salamat sa magandang tanong. Ang tanong, bakit ngayon marami ng mga military, mga sundalo? Napakalinaw. Yun lang ang napakalinaw mga kapatid na patutuo na tinalikuran na talaga ang katotohanan. Napakalinaw. Walang ibang sagot niyan mga kapatid. Kasi ang stand ng Seventh-day Adventist bilang bayan ng Diyos, pwede ba? Pwede ba tayong sumali sa gira? Hindi talaga. Yun. Pwede ba tayong humawak ng baril? Hindi rin. Bakit ngayon meron ng humahawak? Anong dahilan? Sabi nga ni Brother Jason kanina, na-apostasy na kasi, tumalikod na kasi. Naging Laodicea, nagiging Malahininga. Parang pwede, parang hindi, malilito ka kasi ang original stand, bilang bayan ng Diyos, we cannot engage in this perplexing war, for this is opposed to every principle of their faith. In the army, makasunod ka ba sa iyong kasunod ka sa Panginoon at saka sa leader? Hindi. Yun ang original stand natin mga kapatid na kailangang maintindihan natin. Kasi pag lumihis tayo doon, napakalinaw lang. Pag lumihis tayo doon sa pinaka-original stand natin na nagpaging SDA natin, dahil hindi man tayo naging SDA sa pangalan, may katotohanan tayo, hindi pwedeng kumawak ng baril. Napakalinaw, nalabag talaga ang prinsipyo. Yun ang pinakasagot mga kapatid. Huwag nating iliko-liko, idiretso natin. Bakit marami na kayo? Kasi sa IMS na yun, wala man kayong makikita na gawak ng balik. Kahit pulis, wala. Kahit humawak siguro. Wala talaga mga kapatid, malinaw talaga.
Yun ang pinaka-original stand natin bilang mga SDA. Na dyan pa lang makikita na agad ng mga tao, ito palang totoong SDA. Di talaga humahawak ng baril. Di nagluluto ng Sabado. Wag na. Stop mga kapatid. Direkta ang sagot. Salamat. Okay, ang panahon po ni Brother Jimmy ay nag-start po ngayon. Unang tanong, Brad, meron pong mic. Brad. Again, good afternoon mga kapatid. So ito na yung na-post kong kanina questions. So there are two sets of questions coming from the audience. Especially from. Okay, Pastor, ito po ang aking unang katanungan. This would be the... Lakasan mo lang po. Okay, hindi po kasi ko sanay magsalita. Alright. So, the premise are, you have used Isaiah 1:9, Romans 11:15, and Isaiah 37:31 and 32. So the question is to prove the remnant. Okay. Number one questions. What do we mean by the word remnant according to the original Greek lexicon? And do you firmly believe that the IMS is the remnant church as of today? That is the first question. Categorical. Hindi, may end po kasi. Kasunod. May end. Connecting po yun. May end. I'm using the connectors. Sasagot po kasi dalawa yung magiging dalawa na po yun talaga. Ano po? Dalawa ba yun, di ba? Yes po, kasi may end na. Bali, ang sagot niya, dalawa na po. So, yun na po yung tanong mo, wala na iba. Ibahin ko na yung ano. Yung Greek na muna. Okay. Alin ang gusto mong sagutin? Yung nauna yung pangalawa? Hindi ko na isasama yung firmly believe. Ito na lang. Kasi dalawa na daw eh. O ito tayo, mga kapatid ko. Okay. Balik tayo dun sa tatlong talata na ibinigay. Okay. After you have proven the definition, can you provide the accurate study and hermeneutics of the following verses that you have used? The exegesis, the syntax, and the semantics of the following verses, and the historical and the grammatical background of that particular text. Thank you. Mahaba ng tanong, hirap i-summarize mga kapatid, pero sagutin ko ng direkta ang mahabang tanong. Sagutin ko ng direkta mga kapatid. Ang pahayag ko kanina ay nagbigay linaw kung saan manggagaling ang remnant. Saan ba kukunin ang remnant? At ayon doon sa talata na ginamit ko mga kapatid na 3 talata, binigyang diin doon na ang remnant, lalabas siya, manggagaling siya mga kapatid, mula doon sa Sabbath keeping people. Ayon sa mababasa, sinuportahan po yan kanina ng mga passage mga kapatid na ating binasa, malinaw ang talata na nagsasabi kung anong kahulugan mga kapatid, anong ibig sabihin ng ating Panginoon nung ginamit ang talata na yon. Patunay na sila ang remnant na manggagaling talaga sila. Hindi doon sa Sunday keeping people, kundi galing sila sa mga Sabbath keeping people or mga commandment keeping people sila mga kapatid. In Revelation chapter 12:17, the word remnant came from the Greek word loipoi. Actually, there are different kinds of description about the remnant. Number one is what we call the historical remnant. Number 2 is the faithful remnant. Number 3 is the eschatological remnant. We will notice the eschatological remnant, meron siyang description, keeping the commandment, including the 7-day Sabbath. And at the same time, makikita din po natin na meron itong spirit of prophecy. Kung titignan ninyo, nasaan ba yung spirit of prophecy? Pwede natin mag-angkin tayo lahat dito na nagkikip tayo ng Sabbath, pwede nating angkinin na tumutupad tayo sa utos ng Diyos. Yun din po yung ginagawa ng mga offshoot, ng mga iba-iba, may mga Davidians, lahat yan sila sabi nila. Pero nasaan ba ang spirit of prophecy? Until now, wala pa rin naman napapalabas na documents na sinasabi niyo, spirit of prophecy, ang custody, mga offshoot, wala. Ang spirit of prophecy mga kapatid, ang custody ay nasa Seventh-day Adventist Church under General Conference. So when we say custody, ang ibig sabihin po niyan, keeper of the integrity of manuscript and the message and the interpretation. So therefore, yung remnant, eschatological remnant, nagre-represent walang iba kundi sa tunay na Seventh-day Adventist Church na pinag-iwanan ng sulat. And pansinin, pare-parehas tayo ditong gumagamit ng writings na Ellen White, pero nasaan ba si Ellen White? Nasa loob pa rin ng Seventh-day Adventist Church. Therefore, ang church na ito, ang remnant church.
Follow up po. Okay. Okay, we'll appreciate it for the verbatim answer. So, ang follow-up ko lang dun is, can we see the written and project, nasa projector kung meron po kayo maipakita. Kung wala po, okay lang naman. Kung wala akong maipakita studies about those particular texts. Ang narinig ko kasi is all about verbatim answer coming from the word of mouth. So, I am now after with the research and studies. Ano po yung... Kung may papakita daw. Kung may mapapakita. Kanina mga kapatid, ginamit ko ang Ano po yung gusto niyo daw kung mapakita? paulit ng tanong po. Paulit ng tanong. I am after with the composition of the exegesis, hermeneutics, and the syntax of the particular text. Kung mayroong composition, kung wala naman, okay lang naman. Hindi naman po tayo. Ay, okay, salamat. Wala, hindi nakaprep actually dito mga kapatid, pero napakalinaw po ng binasa natin kanina. Kasi mahaba yun eh, kung ipapaliwanag mo. Wala. Napakita ko rin kanina yung isa mga kapatid. Oo po, napakita na po kanina. Okay. Ako meron po. Sa akin binasa kanina, the word remnant came from the Greek word loipoi. No? Kung titignan po ninyo, ito, ang akin pong pagkakabanggit mga kapatid. Lahat po ito ay Greek. Yan po ay kaya ko naman pong basahin. But for the sake of the audience, meron po ako ditong nakasulat dito. Para po sure tayo. Ang word po dito mga kapatid na remnant ay loipoi. Ang ibig sabihin po niyan ay masculine plural of derivative of G3007, remaining ones, other which remains remnant residue res. Yan po yung nakasulat sa Strong's Hebrew and Greek dictionaries. Next is makikita natin na ito po ay meron pong expounded version ni Angel Manuel Rodriguez. Siya po ay nag-aral na isa sa pinakamalalim na theology at isa po siya sa mga scholars na pinapakita yung mga meaning. May eschatological remnant, merong historical remnant, and faithful remnant. So dito, may kita natin na balanse mga kapatid, na ang tinutukoy dito, dapat yung remnant church may spirit of prophecy. Para at least i-concise natin. So may spirit of prophecy ang remnant church. At yung remnant church mga kapatid, yung may daladalang tunay, authority na spirit of prophecy ay walang iba kundi sa Seventh-day Adventist Church again. So wala po sa labas. No, ang pinag-iwanan po ay Seventh-day Adventist. Kaya kung sino ang tunay na remnant, maraming nag-aangkin, pero nasaan ang spirit of prophecy? Walang iba kundi nasa Seventh-day Adventist. Okay, thank you. Next question. Ito po. Dito. Para makita ng camera. Okay, ang aking pong tanong ay, nabanggit niyo po kanina na ang IMS ay walang aral po na ang SDA ay Babylonia. Pero ginamit niyo po ang term na apostasy, basihan na kayo po ay lumabas. Ang tanong ko po, ano pong pagkakaiba ng Babylonia at apostasy? Para sa akin pong next pong tanong. Salamat sa napakagandang tanong, no? Napakagandang tanong. Actually, kanina, dinefine na po ano yung ibig sabihin ng apostasy, nag-depart sa light. Wala akong sinabi na Babylonia ang Seventh-day Adventist. Linawin ko lang ha. Wala akong sinabing Babylonia ang Seventh-day Adventist. Ang binasa ko, ang nilinaw ko kanina, nilinaw ng Panginoon sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy na apostasy na talagang Seventh-day Adventist. Walang sinabing Babylon. Kasi ang Babylon, kung basahin natin mga kapatid sa early writings, meron siyang teaching na kagaya halimbawa ng immortality of the soul. Hindi nyo man tinuro yun. Wala man yun sa inyong prinsipyo. Hindi kayo matawag na Babylon, pero apostasy na talaga kayo. Magbigay ko halimbawa mga kapatid. Paano nangyari yon? Halimbawa, ako, Pinoy. Pumunta ako sa Amerika. Pagdating ko ba sa Amerika, magiging akong Amerikano? Hindi. Pinoy pa rin ko, pero nandoon ako. Ganon ang sitwasyon ng Seventh-day Adventist. Apostasy sila, pero nandoon na sila sa sanlibutan.
Ganun po. Malinaw ang sinabi, hindi kayo Babylon, pero apostasy na talaga sangayon dito sa mababasa. Hindi pala tayo Babylon, di na tayo kailangan lumabas. Amen. So ibig sabihin, kung titignan natin mga kapatid, tandaan ho ninyo na dalawa ang mensahe kung bakit ka lalabas. Pinalalabas mo ang tao kasi Babylonia. And praise the Lord, hindi nila sinasabing Babylon tayo, so hindi natin kailangan lumabas. Next, ito po gusto ko pong sabihin mga kapatid. Ngayon, pag sinabi mong apostasy, may association pa rin po yan sa Babylonia. Ang ayaw po ni Ellen White, i-associate natin ang church na meron tayong pagka-Babylonia o apostasize na. Wait lang po. Tignan niyo po mga kapatid. Tignan po ninyo. The fallen denominational churches, ang tawag dyan, apostasite church. The fallen denominational churches are Babylon. So pag sinasabi mong apostasized na yung church, tanggapin mo rin na ang church Babylonia. Babylon has been fostering poisonous doctrines, the wine of error. This wine of error. Kung titignan po ninyo, kasama po dyan yung tinatawag na sinasabi ninyo na hindi na sinasanctified yung Sabbath, hindi na sinasabi dyan na. Ang point po dyan, ang denominational churches na inapostasize ay tinatawag na Babylonia. Kaya pag sinabi mo na Babylonia ang church, pag sinabi mong apostasize ng church, therefore, ganun din yun, parehas lang, Babylonia din ang church. And at the same time, kung titignan natin, ang pinakang ayaw po ni Ellen White, mga kapatid, ay i-constitute or any related part ang Seventh-day Adventist Church sa Babylon. Even the word apostasy ay connected sa Babylon. Ayaw ni Ellen White yun. Tignan natin. Tignan po ninyo. Will God cast away His people? Because some in the church are losing out in their experience. Ito yung kinukot ninyo kanina na yung mga Adventists, ito na yung ginagawa, mukhang ganito, ganyan. Permitting the spirit of the world to alienate them from God and from the truth. Will the Lord raise up another people? Ito nga yun eh. Will the Lord raise up another people, ibang grupo ng tao na magdadala ng Great Reform message sa panahon ngayon at sa darating? Ang sabi, generation eh. So generation to the world. Anong sagot ni Ellen White? Wala. Pero ang mayroon daw, misguided individuals. Anong ginagawa ng mga misguided individuals? Sinasabi nila na nasa kanila na ang liwanag, believing that the mantle of leadership has fallen upon them and that they are chosen to head a new movement. So ito pong church natin, mga kapatid, yung Seventh-day Adventist Church, it's not a new movement. May papakita tayo mamaya about new movement. Pero ito po, hindi po ito new movement. Meron tayong reorganization project. Under that, meron tayong mga new organization which is pag-i-stand ng atin pong mga conferences at mga divisions. Pero ang church natin, again, ay nananatili pa ring remnant church. Hello. Para po sa akin, bago po sa tanong, kanya po kasi binabanggit po niya na lumabas po ang IMS dahil po nag-apostasize na po yung mga leads, kagaya po ng naging kumbatan po yung church. At ito pong tanong ko. Kagaya po bagay kay Cora Datam Abiram, sila po ay nag-apostasize. Si Judas, nagtumalikod din. Ang tanong ko, sabi dito, kapag nag-apostasize po ba ang ilang member sa bayan ng Diyos, kailangan po bang lumabas yung natira? Ulitin ko po kapag nag-apostasize po ba ang ilang member sa bayan ng Diyos, halimbawa naging combatant, nag-break ng Sabat, kailangan po bang laging lumabas yung natira? Ito aking palagtasyon. Okay, salamat sa magandang sagot, no. Kung tanong, kung may unti daw na lumabag na sa prinsipyo, sa madaling sabi, kailangan bang lumabas yung natira? Kailangan bang lumabas yung natira? Okay, maraming salamat sa tanong, mga kapatid. Kanina, bago ko sagutin ang direkta, may linin namin lang ako kanina, mga kapatid, sa Selected Messages book, book to page 68. Ang original talaga ng Seventh-day Adventist, hindi man sila matatawag talaga na Babylon, yung faithful. Yun ang sabi ko kanina sa aking pamamahayag. Hindi sila matatawag talaga kung faithful, nung nanatili pa silang faithful sa katotohanan. Pero once na tumalikod na sila sa katotohanan, ang sabi ng Selected Messages book 2, mag-convert sila into Babylon. Selected Messages book 2, page 68. So ngayon, ang tanong, kailangan bang lumabas? Lumabas rin kung may nakitang lumabag?
Ano sa tingin niyo mga kapatid, bilang tayo mga SDA na meron tayong original na prinsipyo na sinusunod, kailangan ba nating lumabas talaga? Malinaw kanina, binasa natin mga kapatid. Binasa natin ang sagot kanina na kung halimbawa, ang iilan ay nakita natin na lumabag na, kung ang prinsipyo na talaga ang tinalikuran mga kapatid, uulitin ko ha, kung ang prinsipyo na talaga ang ating tinalikuran, ang buong iglesia, anong gagawin natin? Manatili ba tayo doon? Pero uulitin ko lang mga kapatid, ang IM is never talagang lumabas sa katotohanan. Ikot-ikot lang tayo sa katotohanan kasi sinabi ko kanina, hindi tayo naging SDA dahil sa pangalan. Ang ibig sabihin yung pangalan. Oo. Hindi tayo lumabas sa katotohanan. Kung may nakita ka palang lumabag na doon sa katotohanan, o pati ang buong iglesia, ang sabi mo pati sa binasa ko kanina, hindi man as individual, as leaders, ang sabi, our churches, our institutions. Ano gagawin natin? Hindi ba tayo aalis dun sa grupo? Aalis tayo pero nanatili tayo sa katotohanan. At binasa ko rin kanina, ang pumasok sa new organization, sino yon? Yung humiwalay sa katotohanan, tumalikod sa katotohanan. Nanatili tayo sa katotohanan bilang mga Seventh-day Adventist mga kapatid. Huwag nating litu-lituhin ang ating sarili. Nakafocus tayo sa katotohanan. Kaya in-establish ko kanina mga kapatid na hindi tayo tinawag na SDA dahil may pangalan tayong malaking SDA. Walang silbihan kahit walang pangalan. Sa inyo na yan ang pangalan. Wala kaming problema niyan. Basta masunurin tayo sa kautusan ng Panginoon. Tayo yung totoong bayan po ng Diyos. Nag-decide man nag-decide. Nag-decide talaga mga kapatid na nalabag na yung prinsipyo. Anong gagawin natin? No choice. Okay, ang sagot ko po dyan, kung tama yung paglabas, edi tama yung ginawa ng SDARM kasi lumabas sila sa inyo, edi tama din sila. Kasi may lumabas din sa kanila. So ito po sasagutin. Ito po sasagutin pa natin. No? Ito po sasagutin natin. Kasi kung ang rule natin tama yung paglabas, tama pala yung ginawa ng SDARM. Ang tama, SDARM pala kaysa sa kanila kung yun ang rules. Wait na po, may comment na po yung audience. Moderator, bago ko po sagutin. Okay, ito po sasagutin natin mga kapatid. The word reformation signifies a reorganization. Pag sinabi nating reformation, ang ibig sabihin niya ay reorganization. Ang reorganization hindi outside. When we say reorganization within the organization, not outside the organization. When we say reorganization mga kapatid, sa loob, pag yan po ay sa labas, ang tawag na dyan ay new organization. Ang sabi po ni Ellen White mga kapatid, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization. Ang sabi po ni Ellen White. Because ang tawag po doon, apostasy from the truth. Pangalawa, sinabi po ni William White mismo, anak ni Ellen White mga kapatid, how mother regarded the experience of the remnant church and of her positive teachings that God would not permit this denomination to so fully apostatize that there would be the coming out of another church. Think about this mga kapatid. Bakit sila alam nila na nag-apostatize ang church, pero ang anak ni Ellen White, hindi nag-apostatize ang church? Ganon din yung apo. Kasi kung talaga nag-apostatize ang church at sinabi ni Ellen White kailangan lumabas, di dapat sumama na si William White sa kanila. Ay ba't hanggang ngayon hindi pa rin sumama, pati yung kaapu-apuhan? Isa lang ibig sabihin, there is a discrepancy about their interpretation kung paano nila gagamitin. Kaya ito po sinasabi ko, mag-iingat mga kapatid sa paggamit ng sulat ni Ellen White. Maniniwala tayo kung sino ang kustodyan. Kapag tayo bibili ng gamot, huwag kayong bibili ng gamot sa hindi otorisado. Kasi baka po mapeki kayo. Yun ang problema. Ang sabi po sa atin ng White State Foundation, wala pong apostasy and it is a pure fiction kapag pinag-usapan ang apostasy ng Seventh-day Adventist. Okay, next question. Okay, Brad, merong mic dyan? Nakapaputol-putol po yan, Brad. Hello po. Magandang hapon po muli sa lahat. So ang tanong ko lang po, una, ang sabi po ni Brother Jimmy ay wala po talaga sa pangalan. Kahit yung SDA, ang claim natin ay wala talaga po sa pangalan.
ano po yung pagdating sa kaligtasan. Pero makikilala natin ang remnant kundi sa katotohanan. So ang unang tanong ko, ano po ba yung mga katotohanan na yon? And then pangalawa, ang tanong ko po ay kung siguro mamaya na yung pangalawa ko. Mamaya, kasi parang Pagkatanong din ng time kasi may babasahin ako. Ano yung mga katotohanan na yun? Habang hinahanap mga kapatid, din lang cut ng time. Okay, salamat po sa napakagandang tanong. Start the time. Sige, start ang time. Ano ba yung mga katotohanan na yun ang nagpaging 70 Adventist natin? Kasi malinaw naman talaga kanina na pinaliwanag ko na no line of truth that has made the 70 Adventist people what they are is to be weakened. So nagigita yung 70 Adventist dahil sa katotohanan. Ano ba yung mga katotohanan ang ibinigay sa atin ng Panginoon bilang mga 70 Adventist? Binanggit sa early writings mga kapatid 63, pauna lang yun mga kapatid ha, but such subject as the sanctuary in connection with the 2,300 days, the commandments of God, and the faith of Jesus. Isa yun sa mga katotohanan ibinigay sa atin bilang mga 70 Adventist. Pero doon pa lang sa pagpili nila ng pangalan mga kapatid, wag nating kaligtaan ang sabi nila bakit binigyan tayong pangalan na 70 Adventist. Ang pinakaunang katotohanan na hayag doon, inihayag sa atin, yung regarding sa Sabat. Kaya mga 7th-day Adventist tayo mga kapatid. At hindi lamang yan ang mga katotohanan ang ibinigay ng Panginoon sa atin bilang mga 70 Adventist. Kagaya niyan mga kapatid. Sabi ng Panginoon, we cannot engage in this perplexing war. Katotohanan yan, ibinigay sa atin. Kagaya ng sinabi Health Reform Message. Councils on Diet and Foods. Kailan binigay Health Reform Message? June 6, 1863. Katotohanan po yun na ibinigay sa atin bilang bayan ng Diyos that among those who are waiting for the coming of Christ, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. Kabilang yun sa message sa sanctuary. Nandoon mga kapatid, golden pot that had manna. Of which, kumakatawan siya sa no flesh diet. Yun ang pagkain natin bilang mga remnant ng Panginoon mga kapatid. Isa yan sa mga katotohanan. Napakarami pang pwede nating basahin. Kahit doon na lang mga kapatid sa yung sa araw ng Sabat. Ang dami talagang pwedeng mabasa natin mga kapatid. Pero iilan lamang ito, may babanggitin pa akong marami dito. Regarding politics, anong sabi? Pwede tayo sa politics? We cannot double in politics. Pero tingnan niyo po na iglesia ngayon ng 70 Adventist. Tingnan niyo po, di na ako magtuturo. Kayo nakakaalam mga kapatid kung may nalabag ba talaga dito. Napakarami. Ang dami kong pwedeng ipakita mga kapatid. Ano ba? Marriage, divorce, and remarriage. Di ba? Sabi kanina, di na ako magsasabi, pero yan, alam niyo mga kapatid, kayo ang makakapatunay niyan na napakaraming nalabag dyan. Ang pinaka number 1 nga dito, itong military service. Military service. Yan. Pangalawa, liberty of conscience. Imbis may desisyon ng bayan ng Diyos na ito yung katotohanan, tuwid. Bibigyan ng liberty of conscience sa mga membro. Kung gustong sumali sa gira, pwede. Kung hindi, hindi. O wala bagang straight na katotohanan. Samantalang katotohanan talaga, malinaw na hindi tayo pwedeng sumali. Binigyan ng liberty of conscience. Ano pang nabanggit dito? Sabbath keeping, dress reform and fashions, wearing of jewelries, false teaching. Ito, 44,000. Marami mga kapatid na turo. Maraming katotohanan ang ibinigay ng Panginoon sa atin bilang mga 70 Adventist
na nag-umpisa noong 1844 na kayo mismo sa ngayon ang makakaobserba kung ang katotohanan ito nananatili pa ba sa bayang ito. Bilang nag-angkin na kayo din ang remnant. Wala na po talaga mga kapatid. Malinaw po talaga yan sa ayon po sa mababasa. Kaya hoping na ito ay magbigay sa atin, parang magbigay linaw sa atin mga kapatid upang tayo bilang bayan po ng Diyos. Ibabalik ko lang doon sa sinabi na hindi tayo naging SDA dahil sa pangalan. Dahil talaga sa katotohanan. Doon tayo mag-stick sa katotohanan mga kapatid kasi kailanman kung doon tayo mananatili sa present truth na ibinigay ng Panginoon, hindi talaga tayo mawawala. Malalim na usapan pa yan. Kung sabihin natin yung sa health reform, mapag-usapan natin yung golden path at hadman na sa sanctuary, yan man talagang kasunod. Doon ninyo makikita mga kapatid na ang layo na pala talaga ng Seventh-day Adventist. Sabihin ko na ang totoo mga kapatid, ang layo na talaga sa katotohanan. Sa Sabat, malayo. Napakalayo na sa Sabat. Sa Ten Commandments, ang layo. Napakalayo na talaga. Kaya hoping na magbigay kaalaman ito sa bawat isa sa atin, magbukas ng ating kaisipan upang tayo mamulat. Kasi nakakalungkot kanina, yung gagawin kasi ni Satan, mabulag tayo sa katotohanan. Hoping hindi tayo magpabulag sa katotohanan mga kapatid sa anumang paraan. Una pa lang, meron ng problema doon mga kapatid. Kasi sabi sa Great Controversy, page 395, Satan is the accuser of the brethren, and it is his spirit that inspires men to watch for the errors and defects of the Lord's people. Hindi mo dapat sasabihin kung ano pagkakamali ng people of God kasi ginagawa po yan ni Ellen White with love and correction. Ngayon, ito po. Una pa lang, kasi ang pinag-uusapan yung pamantayan ng Remnant Church. Una pa lang medyo, sorry for the term, pero distorted na ang word. Bakit? Kasi ang katangian ng Remnant Church sa aklat ng Revelation 12:17, may pagsunod sa utos at merong testimony of Jesus. Ang testimony of Jesus ay spirit of prophecy. Lahat tayo, pati offshoot, pwedeng magsabi na kaya nilang sundin ang 10 utos. Pero na kanino ulit ang spirit of prophecy? Wala sa kanila nga. Nasa Seventh-day Adventist. Yung mga binanggit niyang mga aral, mga kapatid, yun po ay distorted interpretation ng hindi authority sa pag-aaral ng pag-i-interpret ng spirit of prophecy kasi nga hindi nga sila ang pinag-iwanan. So ulitin po natin yan. So ibig sabihin, ano ang katangian ulit ng Remnant Church? Number 1, makikita natin na ito'y tumutupad sa utos at para hindi tayo maligaw, may spirit of prophecy. Na kanino again ang spirit of prophecy? Nasa Seventh-day Adventist Church under General Conference. Therefore, tayo ang mayroong katangian yan at yan ay pinagmamalaki natin sa pangalan ng Panginoon. Okay, sige po. Itong isang mic po, para hindi pa putol-putol. Dito po sa ano. Dito po, para makita po yung mukha mong gwapo. Sa inyong dalawa, hindi ito para sa isa. So, palibhasa pinag-usapan yung presenting katotohanan. Ang tanong ko, okay lang ba sa inyong dalawa na pag-usapan ito ng mga ba? Yung presenting katotohanan. Gusto ko marinig ang sagot yung okay. Oh, sa inyo. Ay, sa muna kasi sa yung I'm more than willing mga kapatid, kahit isang linggo, isang buwan pa, mag-usap tayo sa katotohanan para doon natin malalaman sino ang Remnant Church talaga ng Panginoon. Willing po ako mga kapatid. Pero tandaan po ninyo na hindi po ang priority po ng pagpunta ko dito ay dahil po may crusade. Hindi po yung pakikipagtalakayan. Okay? Actually, pinagbigyan ko lang po si Brother Pong. Willing po ako dyan. Kung meron po uling pagkakataon sa aming pagbalik, nawa, yung pagbalik po namin, ang aming purpose ay yung pakikipag-usap na po talaga. So ako po, willing po ako. Pero sana po maintindihan po ninyo na meron po kaming crusade. Pagdating po ng May, meron po kaming 3 crusades din. So by June pa po kami ulit available. Ito po ay biglaan. Okay? Pero willing po ako sa pangalan ng Panginoon na pag-usapan po ang mga yan. Actually po, mayroon pa nga po kung gusto ding mga sumama, kung gusto po ninyo, para at least mas formal at mas mapakinabangan ng pangkalahatan. Kasi ang goal natin is educational at the same time, informative. Wala pong problema dyan. Walang problema. Okay. Bali, may dalawa kang question. Kasi yung sa'yo, binigay man ni brother. Alam niya sa ako. Okay. So, malinaw ano po. So,
Kasi ano pag-usapan namin, dalawa patatalakay, isa sa tayo ng health reform. So para sa mag-peace po yun. So ang tanong ko, kung kailan mangyayari yung pangmalakihan na usapan? Yung sinasabi ni Brother Jamie na 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, kailan kayo magsisimula? Okay, yan po ay pagpaplanuhan muna. Ayaw po namin munang magsalita sapagkat hindi naman ako authority dyan. Kasi ang isa po sa pangunahin po namin kinukonsider ay yung budget. Kasi kung alam nyo lang po na doble na yung gas papunta po sa Bicol. So very challenging sa amin. So kung... Ayan na, sagot na. Okay lang po, Brother Bong? Okay lang po. Oh, praise the Lord! Okay. Okay. Kung naririnig po ito ng mga kasama ko, akin pong ipapaabot. Kaya kung para sa akin, kung halimbawa magkakaroon din po tayo sa June at mahaba-haba, kung gusto po ninyo, yun ang gawin po nating pag-uusap sa present truth. Kung yun po ang gusto nyo. At aside doon, mga kapatid, at least mas formal at mas maganda kasi ito po para sa akin, minadali yung pag-uusap. At siguro, pag-uusap kami ni Brother Bong pagdating po sa bagay na yan, kasi sagot naman na niya. Umuuna ako, Brother Bong. Teka lang po Brother Bong, umuuna po ako, baka bawiin ninyo eh. Naka-live din tayo, Brother Bong, nakita yung itsura mo. So, mga kapatid, okay po kami dyan. Ayusin po natin ng maayos. Most probably ay first week ng June, most probably. Kasi yun po yung pinakang time schedule namin. Siguro tatanungin, magmi-meeting po kami mamaya na po pwede ko pong makausap. Tapos, Brother Bong, sasabihin ko po sa inyo siguro kung ano yung mga kailangan na budget. Na, ano yun? Oo. So, yun po. Ilan pa po tayo? Ilang? Okay, question. Pangalawang question. Ito po ay isang, gusto lang din po natin ng kalinawan mula pa po nung simula. So alam po natin na ang SDA, mainstream, meron pong mga lumabas. Para sa, siyempre, kahit hindi natin sabihin na mahalaga yung pangalan ng lumabas na yon, pero ang alam po natin, meron pa din pong mga lumabas at mga lumabas at mga lumalabas. So ano po ba ang problema ngayon? Mangyayari po kasi kapag ganito, ano po ba yung katotohanan naman nila, na nakita nila na yung mga grupong ito ay lumabas uli mula sa lumabas? Salamat sa napakagandang tanong mga kapatid. Napakaganda. Kanina, nilinaw ko kanina sa aking presentation mga kapatid sa handbook ng SDA Theology 860 at saka ang biblical prophecy sa remnant mga kapatid, ang sabi kanina, meron silang history. Yan, huwag tayong kalimutan talaga. Yan ang pinakauna mga kapatid. Prophetically, mapatunayan sila. At ang pinakahuli, ang characteristic na magiging silang faithful sa kautusan ng Panginoon at may pananampalataya ni Jesus. Kung may susunod pa mang lumabas na hindi sila pasok dito, kaya kanina, in-establish ko talaga na itong IMS reform mga kapatid, ayon sa hula, ayon mga kapatid sa history, at ayon sa characteristic, pasok talaga doon. 100% pasok talaga, sabihin kung pasok talaga. Kung may lumabas din ngayon na hindi sila pasok dito, yan yung sabi nilang sulpot. Yan ang malinaw mga kapatid. Kaya wag nating kalimutan itong tatlo. Historically, prophetically, and ang characteristic sa tunay na remnant, doon natin makikilala. Kaya nga sabi baga, by their fruits, ye shall know them. By their fruits, ye shall know them. So makikilala mga kapatid, sino yung tunay talaga na bayan po ng Diyos. Kung may lalabas pa man din na kasunod, kagaya nung nabanggit kanina, wala naman sila. Prophetically, historically. At baka pwedeng sabihin natin sa characteristic, pwedeng sabi nga sa Bicol Salto. Ganon din po mga kapatid, kaya napakalinaw, kaya napakaganda nitong pag-uusap natin kasi dito natin maintindihang mabuti talaga. Hindi na tayo magtatanong sa isip natin, maalis yung lito natin mga kapatid. Paano ba i-distinguish yung remnant people of God? Ganon lang kasimple, mapatunayan sila historically, prophetically, at higit sa natin yung characteristic ng tunay na remnant. Revelation 12:17, makikita talaga doon sa kanila. Meron silang patutuo ni Jesus. Kasi nabanggit kanina, wala daw patutuo ni Jesus.
Ang IMS report, nakakalungkot naman isipin mga kapatid. Kaya ngayon lahat namin ginamit, Spirit of Prophecy mga kapatid. Spirit of Prophecy. Nilinaw po ang katotohanan regarding sa mga katotohanan ng tinanong kanina. O Spirit of Prophecy ang pinakita natin. Wag natin sabihin na yun ang dahilan dahil hindi iba ang anong tawag yan yung term na ginamit kanina. Sila lang pwede parang mag-interpret. Hindi po ganun mga kapatid. Malinaw po ang sinabi sa nasusulat. Ganito yon mga kapatid. Si Brother Jerry, pinahiram ako ng motor. Nung pinahiram niya ako ng motor, hindi nangangahulugan na akin na po yung motor. Ang tanong, kanino nakapangalan yung motor? Of course, sa kanya. So siya po yung may karapatan, meron pong custody dun sa motor na yon at pwede po niyang kunin, depende sa kanya. So ibig sabihin po mga kapatid, ang nililinaw natin dito, when we say we are the custody of the writings of Ellen White, we are clearing na yung pinagbigyan ay wala pong iba kundi ang Seventh-day Adventist. Yun nga po Actually, ang ganda nga po ng pagkakasabi. Nung binigay ito, meron pong payo ang Diyos kasi gagawin daw ni A.J. Daniels ang tamang responsibilidad para maging maayos daw po ito. Okay? So, ibig sabihin, kaya po tayo nagkakagulo dito mga kapatid. Kasi hindi nagsasubmit yung mga hindi binigyan. Okay? So, dapat, kung halimbawa, sila yung may-ari, kung ano yung interpretation, susundan natin, hindi tayo gagawa ng ibang interpretation. Pag gumawa tayo ng ibang interpretation, ang tawag dyan, counterfeit. Okay? Kaya hindi po tayo nagkakasundo dyan. Ngayon, tandaan natin, pwede pong mahiram yung sa PowerPoint. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, ang sabi dito ni Ellen White, nung nakikita po niya mga kapatid, yung paglabas. Ito po tignan ho ninyo, ginastify niya yung paglabas ng kanyang mga kasama mula sa denominational churches. Ngayon, ang sabi niya, but they now act a part similar to what which the churches acted. We hope, sabi doon, kami may pag-asa that there would not be the necessity for another coming out. So, hindi na pangangailangan na may lalabas pa. Mga kapatid? So, ibig sabihin, maliwanag sa pinag-uusapan po natin, wala na po. Ang panawagan po ni Ellen White, to keep the unity of the Spirit in the bands of peace. Ulitin ko po, kung talagang kayo po ang pinag-iwanan, magpakita po kayo ng documents. As long na hindi po kayo nagpapakita ng documents na kayo po ang grupong pinag-iwanan, questionable ang inyong interpretation. Lahat ng pinag-usapan natin at papag-usapan gamit ang writings ni Ellen White, ay yan po mga kapatid, ay void. Bakit? Kasi hindi nga po kayo ang pinag-iwanan. Okay. Siya susunod. Tapos may... Okay Brad, pasunod-sunod tayo nakikita ko po kasi. Ito si Stripe. Tapos meron po dito. Tapos next na po ang dito kay Brad. Tapos dito kayo, Brother J. Tapos sa'yo, Brad. Okay? Okay. Time. Walang time pala. Sige, go, sister. Brother, may question po kasi ako na kanina po, paulit-ulit niyo po na sasabi na we should go outside the SDA church po kasi we are apostatized na po. Yes or no? Kanina po kasi paulit-ulit niyo pong nasasabi na we should go outside the SDA church kasi we are apostatized na po. Yes or no po? And my follow-up question po. Yes or no po? Ang sabi ng DA 232, wait. Paulit ng tanong mo sis, paulit ng tanong. Ang question ko po, paulit-ulit niyo pong sinasabi kanina na we should go outside the SDA church kasi po kami po ay apostatized na po. Yes or no lang po?
Ang sabi kanina sa aking binasa, malinaw na na-apostatize talaga. Meron po akong follow-up question po. Yes po. Kasi sabi po dito sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 41, when anyone arises, either among us or outside of us, who is burdened with a message which declares that people of God are numbered with Babylon and claims that the loud cry is a call to come out of her, you may know that he is not bearing the message of truth. Receive him not, nor bid him Godspeed, for God has not spoken by him, neither has he given a message to him, but he has run before he was sent. Ang question ko po ay, what do you mean by this message po, and how can you reconcile this po, about speaking about your truth po and your claim po? Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Una, ang sabi ng 232 ng Desire of Ages, page 2, mga kapatid. Ang sabi, as the light and life of men was rejected by the ecclesiastical authorities in the days of Christ, so it has been rejected in every succeeding generation. Ang kasunod na sinabi, again and again, the history of Christ's withdrawal from Judea has been repeated. When the reformers preached the word of God, they had no thought of separating themselves from the established church. At ang kasunod, but the religious leaders would not tolerate the light. Kasi nga tatakpan nga ang liwanag para hindi makita sa mga kapatiran. So anong mangyayari? And those that bore it were forced to seek another class who were longing for the truth. In our day, few of the professed followers of the reformers, tandaan nyo ang word na ito ha, reformers, are actuated by their spirit. Few are listening for the voice of God and ready to accept truth in whatever guise it may be presented. At ang huling sinabi, often those who follow in the steps of reformers are forced to turn away from the churches they love in order to declare the plain teaching of the Word of God. Pero binigyang pansin dito na ang pag-alis nila hindi sa katotohanan. Doon lang sa grupo. Doon lang sa mga churches na yon, mga kapatid. At ang sabi dito, ulitin ko ha, in order to declare the plain teaching of the Word of God. And many times, those who are seeking for light are by the same teaching obliged to leave the church of their fathers that they may render obedience. Ano daw ang mangyayari, mga kapatid? Ha? Yung mga tapat na talagang lalabas talaga sila sa mga churches na yun, pero hindi sa katotohanan. Lalabas sila sa mga churches, pero hindi po sa katotohanan, mga kapatid. Okay, bigyan natin ng... Pagbibigyan nyo ba ako? Sige po. Okay. Sige, sagutin natin, mga kapatid. Pwede bang pakibanggit yung ulit na word, yung first? When? Ayan. Sige po, pakibanggit lang po para at least ano tayo. Yun lang yung binasa mo kanina. When anyone arises, either among us or outside of us, who is burdened with a message which declares that the people of God are numbered with Babylon, and claims that the loud cry is a call to come out of her, you may know that he is not bearing the message of truth. Receive him not, nor bid him Godspeed, for God has spoken by him. Neither has he given a message to him, but he has run before he was sent. Okay. Actually, maganda yan, mga kapatid, kasi meron din pong ginamit din sa Ellen White, when men arise. Sabi dito, claiming to have a message from God, but instead of warring against principalities and powers, and the rulers of the darkness of this world, they form a hollow square and turn the weapons of warfare against the church militant. Be afraid of them. They do not bear the divine credentials.
Pag sinabi pong when men arise, actually, technically, it is a present tense, but it is often used to describe a future event. Hindi lang po siya nagsasabing sa panahon nila, kundi pati sa panahon na darating. Na kapag may mga tumatayo at nagkiklaim na nasa kanila na daw ang mensahe mula sa Diyos, at imbes na sila po ay pumunta sa mga magsabi against the principalities and power of the darkness, ang sabi dito, they turn the weapons of warfare against the church militant. Ang tawag po, they do not bear the divine credentials. Ibig sabihin yung mga tao po na lumalabas at lumalaban sa church, ang sabi ni Ellen White, they do not bear the divine credentials. Okay, marami pong salamat sa question and answer. Kayo na po ang bahala nun sa kanilang mga sagot. Okay? At ngayon ay magbi-break ba or diretso? Awitan muna para makapag-inom po sa pangalawang stand po nila. 45 minutes, tama po ba? Ayon sa napag-usapan? Tig 45 minutes po sila. Okay? Break muna po tayo ng 5 minutes. Next.